Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sa Ebanghelyo kahapon, pag-ibig ang dahilan kung bakit ating itinatama ang mali na ginagawa ng ating kapwa, ngayon naman, galit at inggit. Galit at inggit ang dahilan ng mga Pariseo at Eskriba kung bakit gusto nilang itama na para sa kanila ang maling ginagawa ni Jesus. Gusto nilang itama dahil iniisip nila bawal sa araw ng pamamahinga na gumawa ng mabuti. Para sa kanila, hindi pwedeng magpagaling at magligtas ng buhay sa araw ng pamamahinga. Dahil para sa kanila, isa itong trabaho. At dahil trabaho ito, bawal sa kautusan ni Moises. Alam ni Jesus ang laman ng kanilang puso at isip. Alam niya na binabaliktad nila ang kautusan. Hindi upang maiayon ito ayon sa pag-iintindi ng Diyos, kundi iniaayon nila sa kanilang personal at pansariling mga kapritsyo. Kaya nga, makikita natin kung papaano ipinahayag ni Jesus ang totoong nilalaman ng kanilang puso at isip. Sa pamamagitan ng tanong, sabi niya, ano ba ang iniuutos sa kautusan? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Dahil para kay Jesus, gusto niyang ipakita sa mga Pariseo at Eskriba na mali ang kanilang iniisip. Mali ang kanilang interpretasyon tungkol sa batas ni Moises. Pero, hindi ito nakita ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. Hindi nila nakita ang sarili nilang pagkakamali. Para sa kanila, kung ano ang pinananiwalaan nilang mali, yun ang mali. At hindi na pwedeng maging tama. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin. Una, dalawang bagay po ang ipinapaalala sa atin. Una, ano yung mga bagay na laman ng ating puso na pinaniniwalaan natin at sa tingin natin ay hindi na pwedeng baliktarin. Hindi na pwedeng maitama o maging mali dahil yun na ang aking pinaniniwalaan. Napakarami po. At kahit po hanggang dito sa Manila, marami pa rin ako naririnig ng mga pinaniniwalaan natin. Pinaniniwalaan na wala namang basihan sa ating pananampalatayang Kristiyano. At karamihan sa mga pinaniniwalaan natin, sinunod lang natin sa ating mga ninuno, at ang iba naman nito ay kathang isip natin. Tayo mismo ang gumawa ng ating pinaniniwalaan. Ano yung mga bagay na ito na hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin at ayaw nating bitawan? Bakit kaya ayaw nating bitawan? Bakit? Dahil nakumbinsin na natin ang ating sarili. Ito ang aking pinaniniwalaan at hanggang sa mamatay ako, ito na ang aking paniniwalaan na tama. Yun po ang una. Ang pangalawa, ano yung mga bagay na sinusunod natin sa ating pamayanan, sa ating sosyedad? Mga bagay na isinusulong natin na kahit alam natin ay oo, legal, pero hindi moral. Hindi po lahat ng legal ay moral. At sa maraming pagkakataon ng ating simbahan, laging binabangga ang isinusulong ng mga batas na ito. Mga batas na sa tingin ng ibang mga tao, pwede nilang baluktutin kung ano ang sinasabi sa batas at pwede nilang baguhin ang batas upang
maging legal ang kanilang pinaniniwalaan at ninanais. Pero hindi siya moral. Ano yung mga bagay na ito? Ano yung mga batas na ito? At sana ang Ebanghelyo ngayon ay magpaalala sa atin na bago natin isulong at paniwalaan ang isang batas, tingnan muna natin, naaayon ba ito sa kautusan ng Diyos? Moral ba ito? Oo, baka naman siguro legal, pero baka inaapakan naman ito ang dignidad at moralidad ng tao. Ano yung mga bagay na ating hindi lang siguro pinaniniwalaan pero nakumbinsi na rin tayo dahil sa sabi-sabi ng ibang mga tao na legal ito. May basihan ito sa batas na ginawa ng Pilipinas at ng ibang mundo at ng ibang bansa. Pero hindi pala siya moral. Isang paalala sa atin na bago natin paniwalaan at isulong at ituro sa ibang mga tao, unahin muna natin ang ating paniniwala sa Diyos. Dahil kung kumbinsido tayo sa ating paniniwala sa Diyos, susunod na ang lahat. Kung alam natin kung ano ang batas ng Diyos, makikita natin kung ang batas na ito ay naaayon ba sa kabutihan para sa tao o kabutihan lamang para sa iilang mga tao.